mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Mag-asawang senior citizen umaalma. 49 years old na anak, sinasaktan daw sila. Namatay na kaanak, pinabayaan daw ng pamilya. Mga kaibigan, problemado, utang sa ospital, sa kanila pinapaako ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ngayon naman sa unang sumbong na pag-uusapan natin, itong isang senior citizen na sinasaktan ng kanyang anak. Ito naman yung nanggaling sa ating Action Center. Matagal na raw daing ng 79 years old na si Tatay Quirino Lopez ang pang-aabuso sa kanya ng sarili niyang anak na si Joel Lopez na isang security guard. Paninigaw, pananakit at tila wala na raw talagang respeto sa kanila itong si Joel ng kasalukuyan kasama pa rin nila sa bahay. Madalas daw itong mag-inom ng alak at kapag nalalasing ay mas matindi daw ang ginagawang pang-aabuso sa kanila. Dahil na rin sa edad nila Tatay Quirino at ng kanyang misis, nais sana nilang mapaalis na sa kanilang bahay itong si Joel. Detanyong sumbong, panoorin. Hindi niya kayang sundin ang mga patakaran ko sa loob ng bahay, ay di umalis yan. Lumapit ako sa pambansang sumbungan sa Bitag upang ireklamo kong aking anak na si Joel Lopez. Nireklamo ko po siya dahil lahat ng kilos ko sa bahay ay sinisita niya ako na para siyang ang may-ari ng bahay ko. Pinalo po akong tubo, tapos kung hindi po ako nakatakbo, talagang gusto niya patayin niya ako. Ang nangyari, ako yung magulang, ako yung tumatakbo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin ngayon itong mag-asawa ni si Tatay Quirino Lopez at itong si Nanay Elizabeth Lopez. Magandang araw po sa inyo dalawa. Magandang araw din po. Alright. So sir, medyo nabahala lang ako dun sa nabanggit nyo sa video na kung saan ay pinapalo daw kayo ng parang tubo ng inyong anak. Pero bago po doon, ano po ba yung nagiging away ninyong dalawa? Ayaw niya siya ay nasasaway ng mga ginagawa niya dahil siya ay nagbabarkada na. Ilan taon na po siya? Simula pa nung 15 anyos yan, Hindi, ilan taon na po siya ngayon? 49 na. So he's 49 years old. Siya po ay naninirahan pa rin sa inyong Sa bahay. akin, opo. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng sariling lugar. Opo. Matanong ko lang, ito po bang bahay ba? Balak nyo ba din i-turn over sa kanyan pagka kayo ay wala na dito sa mundo? Ganun ba yung usapin ninyo? May ganun bang usapin? Or bahala siya at maghanap na lang siya kung sakali ng ibang lugar? Sa akin sana, kahit habang buhay sa akin tumira, kahit pagkainin ko pa siya, basta't mabait lang siya sa akin. Pero kung tarantado ko siya, Okay, sir, palalayasin ko bawal siya. po tayo magmura po dito. Okay, naka-live po tayo sa TV. Sinasabi ko lang po. Okay, continue. Sa akin naman, mas gusto ko ang nakatira sa akin para mayroon akong tagapagtanggol, may kasama ako. Ang kaso naman, hindi ko naman siya maasahan dahil lumalaban siya sa akin. Ano po bang trabaho ng inyong anak? Gwardiya po. Kwartya. Opo. So, ano po ba yung nagiging problema? Bakit po siya nagmamatigas ng kanyang ulo? Ay siguro dahil ayaw ko sang sinasaway ng mga gusto niya, pagbarkada niya, dahil sinasaway ko siya dahil sa pagbabarkada niya, mayroong binugbog na siya. Yung panga niya, tumalsik na, inupira na, binugbog na naman dito sa yung baga niya, pinasok ng dugo, inupira na naman. Ay pag may problema siya, naladamay ang asawa ko. Yung mga opera ba yun? Sino po ba nagbayad? Ay siguro, ginamit po, namin Tropil yung Health. Tropil Health. So, kahit papano, kahit 49 years old na itong anak ninyo, ay nagbabayad pa rin kayo or sinusuportahan nyo pa rin siya? Hindi naman, dahil mayroon naman siyang trabaho, ang ayaw ko lang sa kanya yung... Hindi, pero kagaya niyan, nagkaroon siya ng problema sa ospital. Bakit pa rin po kayo ang nagbabayad na imbis na siya dapat na nagbabayad para sa sarili Hindi, niya? tinutulungan lang ng asawa ko na lumapit sa mga tutulong din sa amin na mayroong nagbibigay ng libre, mayroong tinutulong ang gobyerno. Okay. So nakikita ko sa inyo tayo na parang talagang mahal na mahal nyo ang anak Mahal ninyo. ko po. At gusto nyo po talaga na kung po pwede lang, nasa inyong lugar pa rin para matutukan mo kahit may Opo. edad na siya na 49.
Pero bakit po siya pilitan na sumasaway or hindi man lang Eh, gusto niya, pababayaan na siya ng ginagawa niya. dahil may edad na daw siya. Ngayon, napag-usapan niyo ba na dahil bahay mo pa naman yun at hindi kundi siya sumunod, pwede naman siya umalis, maghanap ng Oo. sarili niyang lugar. Pag Kung sakaling ayaw niya talaga sumunod. Kasi may binabagit nga sa akin yung aking ama na kahit man may edad na ako, I'm already of legal age, sinasabi niya sa akin, kung ikaw man ay nakatira pa dito sa bahay ko, sumunod ka sa aking mga patakaran. Kung hindi, lumayas ka. So, yun lang yun. Opo. Nagkaroon ba kayo ng ganong klaseng usapin? Meron po. Anong sinagot ng anak mo? Ang sabi niya sa akin, pag pinapalayas, ba't ako lalayas? Bahay ko to eh. Ganon. Oo. Pero sino ang nagtustos para dun sa bahay niyo? Eh, nung mag-asawa yan, hindi naman nagpaalam sa akin ng mag-asawa, basta mayroon daladalang babae. Hindi, ibig kong sabihin, sir, sino po nagtustos para dun sa bahay? Pagbayad, pagpapagawa, pagpapatayo? Kami Kayo? po, yung bahay pong yan ay kunyan. Yan ay binigay sa amin ng kamag-anak nito na nagtatrabaho sa DNR. Mhm. Ang sabi sa amin, kung wala kayong matitiran, tira niyo sa amin doon lutit, pagagawa ko kayong bahay. Okay, anong buhay na ba tong anak ninyo? Oo, nung lumipat kami Ilang dyan, taon na siya nung time na yun? grade 3 daw eh, sabi ng asawa ko noon eh. Okay, bata pa siya. Oo. Batang-bata. Batang-bata pa siya. Ngayon, wala pa siyang kamuang-muang sa mundo na to. Bata pa siya. Oo. Kayo na ang nagpagawa ng bahay niyon at doon na siya nanirahan hanggang Opo. sa doon na siya lumaki. Opo, Tama ba? opo. Okay. So, nagkakaroon ba kayo ng usapin na umani pinaalis ba kayo ng anak ninyo? Hindi naman. Hindi Okay. man niya ako pwedeng paalisin dahil Okay. So, ano po yung nagiging concern natin, Tay, kung bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? dahil pasakit siya sa ulo ko, lumalaban na siya sa akin. Mhm. Baka mapatay ko siya o mapatay niya ako. Mhm. Okay. So, nagkakaroon talaga ng diskusyon or hindi magandang usapin or away doon sa inyong bahay. Gusto niyo sana matigil na lang. Okay. So, siguro, no, kausapin na natin itong mismong anak niya na si Joel Lopez. Joel, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin po, opo. Okay. Sir Joel, tayo po ay naka-live dito sa IWC TV 13, CLTV 36 at sa ating mga social media platforms. Sir Joel, gusto ko lang muna bago tayo magkaroon ng diskusyon or pag-uusap, ano po ba muna, sir, ang inyong panig regarding sa issue na to? Panig po. Panig, sir, ano masasabi mo dun sa mga sinasabi ng iyong ama na kung saan nagkakaroon kayo ng away o problema? Oo, sinasabi nga po, dahil lumalaban daw po ako, dahil gusto ko raw po ako yung masusunod. Ang totoo po dyan, sir, hindi po talaga doon nag-umpisa yung gulo. Kundi, doon po sa pagtatapon niya ng urinal po niya, yung ihi niya po. Ako po yung naglilinis po dito kasi sa bahay. Dito po sa bakura namin. Mhm. Ngayon, sabi ko, kung po pwede naman, yung mga kalat nyo, huwag nyo naman iitsa-itsa. Kasi nakikita nyo naman siguro, nililinis namin ng asawa ko. Kung po pwede, medyo tabi-tabi nyo lang muna. May mga trash cans naman dyan. Pero parang hindi niya dinidinig kasi okay ho siya kaharap pag nandyan eh. Pero pag nandito, hindi ho. Puro ka bastos kahit mga bisita namin, binabastos eh. Paano Wala binabastos? ko noon pa. Wala ho akong nakita na itinuring niya akong anak. Parang itinuring niya ako na alipin dito sa bahay na to. Kaya nga po ako nagagalit. Wala naman hong dahilan para magalit ako magkaroon ng sama ng loob eh. Okay. Actually, ang trabaho ko po, decente po ang trabaho ko. Meron naman ako maayos na trabaho. Okay. Kung may sakali man po na meron akong bisita na dinadala rito, hindi po ako nanghihingi sa kanila ng pera para ipanggastos po doon sa may ipinamimerienda or ipinaiinom kung may mga okasyon. Okay, Sir Joel, may katanungan lang ako kasi nababanggit ninyo na kung saan ay parang naiinis kayo dun sa umano'y makalat na pagtatapon ng kanyang mga urine, waste, Apo. at kung ano-ano pa, pagkalat dun sa bahay. Matanong ko lang, sir, sa tagal-tagal ng panahon, kayo po ay nakatira dyan sa bahay. Tama po ba? Ng tatay mo, Sir, tama ba? Kami po ay isang pamilya. Yes. Isang pamilya, pati asawa mo, nandiyan na sa bahay ng ama mo at ina mo.
So, Actually, matanong ko lang sir, regarding naman doon sa kahit papano yung binabanggit mo na issues ninyo, kailan po nagsimula yung mga ganyang klase mga problema? Anong mga taon? kailan po nagsimula? Ano pong taon? Nasimula pa ho nung pinanganak ako, sir. Simula nung pinanganak ka pa ay nagkakaroon ka na ng problema doon sa mga magulang mo. Opo, kasi malupit ho yan eh. Ganyan, ititiwari ka, pahihayin ka sa labas, uhubarang ka, gugupitan ka lang kung ano-ano. Aba po ba yun? Makatao po ba yun? Dapat nga ako, matanda na siya, dapat binabago niya yung sarili niya eh. Ako sa edad ko na una to, papakitaan niya pa po ng hindi kaaya-aya at hindi maganda sa mata po ng mga... Kahit magtanong-tanong po kayo, pumunta po kayo rito, mag-imbestiga po kayo, magtanong po kayo dito sa mga kapitbahay namin. Mhm. Pero sir, Opo, masagot ko lang no, kasi ang nagiging concern ko lang, medyo iba kasi yung asal mo, of course being isang anak. Kahit ako, hindi ko masasagot yung tatay ko ng ganyan, kasi baka kung ano nang inaabot ko sa kanya. Pero sir, masabi ko lang, bakit hindi na lang kayo umalis ng bahay, maghanap na lang kayo ng sariling tirahan? Sabi mo nga naman, matanda ka na, may sariling pamilya ka na, may asawa ka na, ba't di ka na lang lumayas at maghanap ng ibang tirahan? Actually, yan ang tatay ko, Bicolano. Yung nanay ko, Pangasinan ho yan. Niyayabangan niya yung nanay ko nung araw, tapos bandang huli, yung ito palang lupa, sa nanay ko rin manggagaling. Hindi sir, ano pong kinalaman nun dun sa usapin ngayon? Ang sa akin is, whether sabihin na natin kung related ba dun sa nanay mo or whatsoever, ba't hindi ka na lang sir maghanap ng tirahan mo sa labas? Bakit parang pinamumukha mo ngayon ay pinalalayas mo na lang yung tatay mo, tatay mo pa rin yan? Yun nga po ang problema, sir eh. Kasi imbis na maghahanap ka na lang ng mismong bahay mo sa labas, 49 ka na, may sarili kang trabaho, may sarili ka ng asawa. Nakabuko ako ng bahay dito sir. Bali may pinapagawa akong bahay dito, nakabukod na ako. So may sarili ka ng lugar. Opo, may sarili po akong lugar. Kaya lang dahil sa medyo kapos din po yung kasi hindi naman po kami mayaman. Mahirap lang po kami. So, hindi ko pa po kaya tapos. So kung ganun sir, kung tatanungin mo, pakisunduan mo yung mga magulang mo. 'Di ba? Kasi kung ako naman sir, tatanungin mo, he's 79 years old. 79 years old na kung saan nagkakaroon na siya ng problema siguro sa kanyang sort ng kanyang mga urine waste or whatsoever. With age sir, it becomes more challenging. Sa iyo sir, madali lang sabihin kasi 49 ka pa lang. Pero kung umabot ka na sa edad niya, kahit sino naman siguro magkakaroon na ng paghihirap dun sa kanyang pagkilos at paggalaw, pag-intindi, pagdinig sa iba't ibang mga bagay. As we grow older, we regress. I mean, I'm not a certain age na kung saan matanda ako. Bagkus, sinasabi ko lang base dun sa experiences ko, dun sa mga tao na nagkakaedad na. So, di ba dapat sir, with age of, sabihin na natin magulang natin, kahit sabihin natin na feeling natin na inabuso tayo ng bata tayo, as long as it didn't come to the extent na grabe-grabe yung inabot natin sa magulang natin, I think, at the end of the day, magulang pa rin natin sila. Di po ba? Yes sir, but kasi sir, hindi ko na nasiguro yung iitangan ka ng ihi. Ano yun sir? Yung tatapunan ka po ng ihi. So, anong gagawin mo kung tinapunan ka ng ihi? Babalikan mo yun, tatapunan mo din siya ng ihi pabalik? Hindi po, kasi hindi lang po one time po nangyari yun. Matagal ko na po ipinapakiusap sa kanila. Sir, hindi mo ba naisip na possibly with age, you have to take into consideration yung mga ganong klaseng kilos at galaw? Tandaan mo sir, kapag isang tao tumatanda, nagkakaroon na ng, sabihin na natin, mas maiksing pasensya, mas madali siya magalit, mainis sa mga iba't ibang mga bagay. Di ba may mga ganong klase tayong usapin? Yes sir, naiintindihan ko naman po kasi ako po, marami naman po kilalang matatanda. Yes, naintindihan ko naman sir, itong tatay mo lumalapit sa atin, halos parang maluluha-luha na lang doon sa usapin na ito. Na parang ikaw ay nag-aangas-angas na anak. Di po ba? Hindi po ako nag-aangas sir. Hindi po ako nag-aangas kasi marunong po ako magpakatao sir. Kahit na First of all, sir, kung marunong ka manggalang ng tao at magrespeto, di po ba magsisimula dun sa paggalang at respeto natin ng mga magulang natin? Yes sir, nandulutan po. Paano kung pala kung ang isang aba pala ginahasa niya yung sarili niyang anak na babae, masasabi pa ba natin na magulang niya? Ano po yun? Kung halimbawa po ang isang ama, ginahasa ho niya yung anak niyang babae,
sasabihin pa ba ho natin na huwag natin siyang patulan? Or, Bakit? Does that apply in that situation? Sa sitwasyon mo ba, nag-a-apply ba yan? Hindi po. Kung hindi naman pala nag-a-apply, hindi naman natin kailangan pag-usapan, kaya nga tayo may batas. Kapag may ginawang mali ang ating mga magulang, then kailangan nila mapanagot ng batas. Pero kung wala namang pinag-uusapan na ganyan, na klaseng pang-aabuso, then wala po tayong kailangan pag-usapan na ganyan. Na bakit parang pinagmumukha mo na kapag ganito ginawa, bakit may ganyan bang ginawa yung tatay mo? Meron po. Pinalo niyo ako ng barikan sa ulo. Tinutukan ako. Pinabol ako ng kutsilyo. Pero dahil sa magulang ko po sila, hindi ko po nagawa na ipakukom. Ano yung naging ugat ng problema? Bakit ka hinataw? Ano naging dahilan? Bakit ka hinataw ng tatay mo? Dahil trip lang niya? Hindi. O dahil may ginawa ka? Pagpalagay naman ho natin na ako po yung hindi kagad nakauwi sa oras ng gabi. Dahil ako nga... Ilan taon ka nun? Siguro mga 20 plus na po ako nun. Hindi naman dapat ganon. Kasi kahit na kalungkatin niyo po yung records po dito sa barangay dito. Pero sir, matanong ko lang, no, aside doon sa mga disciplinary actions ng ginawa ng iyong magulang, kung pabor ka man or hindi, sino ang naghirap, sino ang nagtustos sa iyo nung bata ka para mabuhay ka? Opo, ang magulang po kasi tayo po instrumento po ng Panginoon Diyos na para... Ama magulang mo. So, ibig sabihin, kung hindi sila naghirap, hindi sila nagpursige sa buhay para mabuhay ka, hindi ka tatagal din sa mundong ito, di po ba? Totoo po. So, shouldn't we be grateful to our parents no matter what happens as long as walang abuses na binabanggit, na kagaya ng iyong binanggit kanina na malala? Pero yung regarding naman dyan sa mga disciplinary, it's commonly disputed among children and their parents regarding that. Pero I still believe na hindi katanggap-tanggap yung ganyang klaseng gawain na parang binabalikan mo yung mga magulang mo. Kung wala kang respeto sa magulang mo, edi umalis ka na lang dyan. Why even bother? Kahit sino po sir, respeto ko po. Nire-respeto mo pala, edi magsama-sama kayo sa isang bahay na walang problema. Di po ba? Sana nga ako, Kung nagkakaroon ng sabihin na natin problema sa mga ihi or binabastos yung iyong mga bisita, sana ako, then sir, ang sinasabi ko lang is magkaroon ng mas mahabang pasensya. ganun lang naman po yun. Respetuhan lang po. Wala naman po problema. Sige, pasasalitain ko sir yung iyong tatay para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. Magkaroon Tay, kami ng siguro ganito tay, ikausapin mo itong si Joel kasi anak mo naman yan na ikaw dapat na nagdidisiplina at nagsasabi dyan kung anong dapat niyang gawin. So sir, sige, sagutin niyo po itong Hindi, wala ka ng pag-asang magbago. Umalis ka na lang. Kung hindi mo gusto ang patakaran ko, umalis ka. Bahay ko yan. Bakit atin. hindi ka umaalis? Sana kahit Hindi mo gustong ugali ko, hindi gusto mo ang patakaran ko, masamang tao ako, dumistansya ka sa akin para lumigaya ka. Pag nagdistansya ka sa akin, lahat ng gusto mo masusunod mo na. Wala na magbabawal sa'yo, wala ka ng kaaway, masaya ka na. ay gusto kong lumayo talaga Siguro baka hindi pinapahintulot ng Panginoon Gusto ko talagang lumayo. Sir, bakit po dinadawit ang Panginoon dito sa usapan ito between you and your parents naman to? Hindi, gusto ko talaga Di ba? lumayo. Sige sir, binabanggit mo yung Panginoon, babanggitin ko din sa iyo isang verse sa Biblia na kung saan honor your father and thy mother. Do you think you are honoring your parents dito sa ganitong klaseng usapin? Are you honoring them? Yung magulang po na honorable din po. Magulang na honorable ka ba na anak? Opo, sir. Sa tingin mo, honorable ka na anak, kahit tanungin natin ng Panginoon, honorable ka na anak. Sige, okay lang, sir. Walang problema. Kahit tapunin na lang ako ng ihi rito araw-araw, sir. Sir, ang sinasabi ko, if you cannot comply with your parents, hindi mo sila kaya pakisamahan, lumayas ka dyan sa bahay. Okay? Kasi sir, ang nangyayari ngayon, kasama mo na nga magulang mo, parang imbis na courtesy ang papakita mo, kahit papanong pakisama man, kahit man minsan labag sa loob mo, abay, nagpapakita ka pa ng ugali na yan.
O, edi lumayas ka, maghanap ka, magrenta ka na lang dun sa labas habang binubuo yung bahay mo. Kahit yung mga mumurahin lang dyan, magkano, mga 1,500 o 1,000 naman, eh magtiis kasi sa labas, imbis na nakikita ka dito sa tatay mo na parang piniperwisyo mo pa. I think that's the best thing to do. Siguro ganito na lang, no? Let's talk to the said head of social services muna, Development Department ng Quezon City, si Lorelai Salvador. Ako naman ayoko kasi na makipagdiskusyon pa, pumasok pa sa usapin ng away pamilya, bagkus respeto lang naman yung pinag-uusapan dito. May dawit-dawit pa ng Panginoon. All of us are believers in Christ and God. But if you're gonna bring up all these things to justify your wrongdoings, I don't agree. I'm sorry, I don't agree with those. So, kausapin natin si Lorelai Salvador, Division Head ng Social Services Department ng Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lorelai. Good morning po, sir. At good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood. Yes. Ma'am Lorelai, no, may concern lang kami kasi si tatay lumapit sa amin with the hopes kasi na parang nung una, sabi niya kung kaya daw makisama ng anak niya sa kanya, magkaroon sila ng kahit papano na magkaayos ng kanilang problema, ay magiging okay. But the problem here is, ma'am, parang there seems to be a lot of tension between the father and the said son na merong parang resentment yung anak, yung tatay naman merong buisit dahil hindi siya sinusunod. So, ma'am, with cases like this, kasi mas expert naman kayo dyan, ano pong masasabi ng ating local government of Quezon City and how can we help? Actually po, sa case po ni tatay, meron na po tayong, meron na po social worker na nakipag-usap sa kanya. So, inalam po yung situation po talaga. And according po kay tatay, is willing siya na mag-file ng case against dun sa anak niya. Kasi nga po is matagal ng panahon na siya ay nasasaktan verbally and physically. So, humingi na rin po siya ng tulong, lumapit na rin po siya sa barangay. But, yun nga po, nangangako lang, pero after that, is, babalik na naman yung pananakit sa kanila, lalo na kay tatay, and yung mga sa verbal abuse. Okay. So, in this regard naman po, if willing naman po si tatay na sampahan po ng kaso yung anak niya para at least magkaroon naman pa po siya ng peace of mind. Kasi yung po talaga ang gusto niya na umalis sa pamamahay niya, yung kanyang anak na hindi niya makasundo, is willing naman po ang city government na i-assist po si tatay from sa pagbibigay po ng salaysay and at the same time sa pagpa-file po ng case. Okay. Ma'am, nabanggit mo na nagkaroon na ng mga hearing or record sa barangay regarding dito sa issue ng pananakit at physical abuse, verbal abuse? Yes po. Di ba, lumapit na po sa barangay sa tatay. Nung una po, nagkaroon na sila, nagpa-blatter na siya. But it so happened na parang syempre, magulang, pinatawad pa rin po. So, hindi po natuloy yung pagpo-file ng case. But yun na nga po, after a while, eto na naman, bumalik na naman po itong si Joel sa pananakit or sa pag-abuse, verbal abuse sa kanila. So, this time, di bali po nung May 28, nagpunta po sa barangay sa tatay, nagpa-blatter at decided na po talaga siya na mag-file ng case against kay Joel. Okay. Sige ma'am, balikan ko lang itong si Joel. Joel, nandiyan ka pa? Dito pa po, sir. Joel, mayroon ka pa ng mga record sa barangay na nag-uusap kayo na mayroon kong pananakit at verbal abuse sa tatay mo? Totoo ba to? Alam niyo po, sir. Katulad nga po na nasabi ko, hindi lang po ako yung may records, may records din po siya. Kaya nga po ako nagkakaganito dahil di po sa kanya. Aha. So anong sinasabi mo na dahil sinaktan ka, sinaktan mo din siya? Sino naman ang kahit sino naman akong anak, kung tututukan mo ng baril, papaluin mo ng baril sa ulo eh. Kailan ba to sir nangyari? Nung bata ka pa, na panahon? Mga 20 plus na po. So, from those years, nung bata ka pa, parang ibinabalik mo sa tatay mo lahat ng mga ginawa niya sa'yo, ganun ba? Hindi, ganito po. Kasi 49 na po ako. Kasi yun po, pinagpalipas ko na po yun. Oh, pinagpalipas mo. So, bakit pa may mga concerns ng pananakit at verbal abuse sa tatay mo? Kasi po, nakikita po sa kanya, tumatanda na, parang wala po pagbabago sa naging ugali niya noon. So, tama po ba, sir? Sabihin na natin, di nagbabago yung tao, pananakit at verbal abuse ang gagawin mo sa kanya? Hindi po ako nananakit, sir. O bakit may record sa barangay? Pinatawad ka daw ng tatay mo?
So tinatanggi mo yung record ng barangay, mali yung record ng Yung po ang barangay. sinasabi niya, sir. Yung po ang sinasabi niya, para lang po. And then, nagkaroon daw ng hearing sa barangay hanggang sa pinatawad ka daw ng tatay mo. Opo, kasi yun po yung sinasabi niya, sir. Kasi madali lang naman po magsabi doon kung ano po yung ginagawa ko. Hindi, di ba? Sumipot ka ba sa barangay o hindi kayo nagkaroon ng pag-uusap? Nagkaroon po ng pag-uusap. Yung huli po na pag-usapan namin, yung mag-separate po ako ng bahay. O sige, tanungin natin yung social services. Ma'am, kina-question daw ni Sir yung parang naging process daw na pagkuha ng barangay ng information and mukhang tinatanggi niya daw yung pananakit. Ano po masasabi na ating social services dito? Di ba, po, as per, nagkaroon po kami kasi, sir, ng copy ng blatter is only nung pong, pumunta si Tatay Quirino last May 28 sa barangay. So, yun po yung nakuha namin. But, as per sa barangay po is, nagkaroon na nga po ng lumapit na before si Tatay sa barangay. Pero, yun na nga po, nagkaroon po ng, kumbaga is pinagbigyan, pinatawad pa din po itong Nagkaroon ba sila, ma'am, ng Joel. conciliation hearing? Pero, bali sa ngayon po is wala pa po, sir. Kasi nga po, last May 28 lang po kasi na nakarating sa amin. Actually, yun na lang po. Ito na lang po yung latest na pangyayari. Yun lang po ang nai-report sa amin. Kaya po, meron po agad na social worker na bumaba. Pero, yan naman po ang plan na if makikipag-cooperate po itong si Joel, actually, ang first po talaga dapat na step is dahil para at least makausap rin siya ng social worker, malaman the reason kung bakit niya ginagawa yun sa magulang niya. Knowing na kinupkop siya, kumbaga dapat is kaya niya na magsarili. He's 50 years old. Correct. Kaya nang buhayin ang sarili niya. But still, yung parents niya po ay Pinagpipilitan yung sarili niya sa bahay. pinagbigyan, pinatiram pa rin siya. Pero yun na nga po, unfortunately is, kapag napagsasabihan, nananakit na. Siyempre po, itong dalawa is senior citizen na wala na po talagang kalaban-laban sa kanya. Okay. So, yun po. Okay. So siguro no, ma'am, balikan ko lang si Joel. Joel, narinig mo ba yun? Pero hindi po ako nananakit, sir. Ako nga akong hinabol ng kutsilyo. Hinahabol ng kutsilyo ng 79 years old mong tatay. Ang mahirap nga po dyan, sir. Ang talo po ako dyan. Aha. Dahil... Sir, sige ganito. Sa sobrang dami mong problema sa tatay mo at dyan sa bahay, lumayas ka na. Ganun na lang, sir, kasimple. Sabi mo, hindi mo kaya o hindi respetuhin mo yung magulang mo. Napakasimple lang naman, sir. Mag-usap kayo na maayos, hindi yung parang idadaan mo sa ibang bagay. Kahit man sabihin natin, kung hindi ka mananakit, yung pananalita mo, tama ba? Ngayon pa lang sa pagsasalita mo, meron kang angas at siga sa pananalita eh. So what more kapag hindi naka-live to sa TV tapos nag-uusap lang kayo ng magulang mo ng one-on-one? I don't expect na ganyan din yung pakikitungo mo sa magulang mo. Kasi nagkaroon po ng conflict po dun sa mga pangyayari po ng mga lumipas. Kaya ganun po, sir. Kung ganun nga, sir, may conflict nga kayo, edi ikaw na dumistansya, ikaw na umalis. You're 49 years old, you're old enough, then survive on your own. Kung may conflict ka sa parents mo, survive on your own. Kasi kung ganyan lang yung pakikitungo mo sa magulang mo, ang dami mong mga problema at dami mong mga kung ano-anong reklamo at arte, lumayas ka na lang dyan sa bahay, wala na tayong ibang pag-uusapan pa. Ganun na lang, sir. Kasi kung ganyan, talagang tutuluyan ka ng tatay mo na sasampahan ka ng kaso. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Hindi, kaya nga, sir, pero may karapatan na siya mag-file ng kaso laban sa'yo. Since ayaw mo talaga umalis, ayaw mo dumistansya, ayaw mo magkaroon na maayos na usapin, na talagang hahantong sa ganitong klaseng usapan. Oo nga, sir. Yun nga ang nalulungkot ko ron, sir. Sila. Yes, malungkot ka. Pero kung tutuusin mo, anong gagawin mo dyan sa lungkot mo? Ngayon pa lang, sir, yung dami mo pang atwiran, dami mong arte sa pinag-uusapan natin yun. Ibig na, sige, sir, mag-usap na lang po kami ng maayos. Kahit mismo sa harap ng social services, papakita ko talaga na babawi ako sa aking ama. Di po ba? Pasensya na, sir, kasi hindi pa natatapos kasi yung sinasabi ko pagdating ko. Pero yun nga, sir, kita nyo naman, sir, dito pa rin ako, hindi ko naman siya ginagalaw. Hindi naman, sir, yung usapin ng paggagalaw or what. Kung talagang proven at sinasabi ng tatay mo yan, then he will prove it in court. Pero kung ako man ang tatanungin mo, base sa asal mo at pananalita mo pala ngayon, hindi na tama.
Kung ako pa lang sa tatay ko, ginawa ko yan. Baka inabot na ako ng hampas siguro dahil dyan sa pananalita ko. Hindi nga sila nakikipag-close sa sa akin na sir. Hindi ba na nakikipag... Oh, bakit sila ang parang luluhod sa iyo? Ikaw yung anak, ikaw yung lumuhod sa magulang mo. Bakit parang yung magulang mo magmamakaawa sa iyo? Nakikita na ka lang nga eh. Ano, Sir Joel? Sir Joel? Okay, ganito na lang. Ma'am Lorelai, nandiyan pa kayo? Yes po, yes Okay, sir. ma'am, just investigate this case if the said Yes po. father or itong si tatay willing talaga na mag-file ng kaso laban sa kanyang nag-aangas-angasan na anak na wala naman sa lugar, then wala naman po problema, then go ahead and proceed. Kasi ako naman, I don't really see any resentment, I don't really see any problem dito sa nagiging, dito sa sinasabi naman ng tatay, but I'm seeing a problem doon sa anak. Parang Yes, gusto niya yung sir. Yes, magulang sir. pa lumuhod sa kanya. Sino ka ba naman? Nanggaling ka sa Yes, tatay po. mo, nanggaling ka sa nanay mo. Bakit parang sila ang luluhod pa sa'yo? Di po ba? Yes. Yun lang Yes, naman ang po. sa akin. Ayoko maging bastos, pero bastos kasi yung pakikipag-usap. Kaya bastos din yung pakikipag-usap ko sa kanya. So, ma'am, thank you so much and I expect yung Yes magiging po, agaran welcome action ninyo po. dito. Yes po, yes po. Alright. Okay po. Thank you, Ma'am Lorelai. Yes, thank you po, thank Okay, you po. thank you. Welcome po. Okay, sige ganito. Kausapin natin ngayon sa kabilang linya ang Regional Director ng National Commission of Senior Citizen or NCSC ng Mimaropa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Edwin Dimataktak, MD. Magandang umaga po sa inyo. Ay, good morning po, Sir Carlo, at magandang umaga rin sa ating bisita dyan kay Tatay at sa mga nakikinig po sa inyo. Alright. Sir, Attorney, what can our office say regarding the issue and what can we assist po regarding dito sa ating mga senior citizen na lumalapit o nagrereklamo laban sa bastos na anak? Yung pa nga, Sir Carlo, no, sa ngayon po kasi nakita po natin parang away pamilya, no? Sa totoo lang, mas maganda po sana na napapag-usapan, pero mukhang sa natinig ko, medyo mahirap. In normal instances po, is talagang malaki ang role ng social service kasi meron silang mga counseling. Yan ang unang-unang nalalapitan. Yes. Ang sunod doon is yung sa barangay. Yung para sa NCSC naman, ang mandato po talaga namin is to protect, no, to maintain yung ating mga dignity, safety ng ating mga senior citizen. Meron din po kami pwede pong dumulog sa amin, just like you po sa opisina nyo po, na para i-assist namin sila at bigyan ng mga technical assistance or kung ano po ang maganda ibigay. In that case, yung nabanggit ko po, social service, sa barangay, tapos pwede po natin mag-file po ng case, i-assist din po natin para Okay. ganun po. Alright. So siguro, Attorney, no, asahan po namin na maging assistance ninyo also regarding dun sa pagpa-file ng case kasi sabi naman din ng social services, they will also help. But in any way that you can, sir, ng capacity ng inyong office, very much appreciated, sir, yung magiging tulong ninyo dito sa mag-asawa na lumapit sa amin. So, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat din po, Sir Carlo. Alright. So, kausapin natin ngayon itong Secretary ng Barangay Payatas, Quezon City, si Aldrin Ross Mistula. Kausapin natin ngayon itong Secretary ng Barangay. Magandang umaga po sa inyo, Aldrin Ross Mistula. Good morning po. Okay. Good morning sa inyo, no. Gusto ko lang din ilapit ang concern na kung saan itong si tatay at itong asawa niya na si nanay din ay lumalapit dun sa umano'y pang-aabuso ng anak. So, ano po magagawa ng ating barangay? Kasi nakikita ko naman na may coordination naman ng social services. But is there possibility na makapag-investigate ang barangay and possibly issue a barangay protection order in this case? Ganito po, attorney, no? Sa barangay po kasi, and based on sa records po namin, nakapag-blatter po sila noong May 20. And then, kakasana po sana kami mga DPSO na pumunta dun sa lugar. Pero po pumunta po kasi yung asawa po ni Sir Quirino na umalis na daw po si Sir Jopel. So, hindi na po tumuloy yung mga DPSO. Pero, based po sa nakaraang tawag po kasi sa akin. So, binerify ko po noong June 4 kung positive po si Sir Jopel dun sa area, nag-positive po. So, kailangan po talaga at meron pong ituloy po ni Sir Quirino yung complaint sa barangay para po ma-actionan po namin. And also po yung yung barangay protection po kasi is nag-a-apply na po kasi siya sa asawa, anak, and doon po sa case po nila Sir Quirino,
pasok po kasi doon sila sa sa senior citizens act po yung Okay. pag-aabuso sa kanila. So technically po kailangan po talaga namin yung tulong ng po dito ng mga social worker. And pagdating naman po dun sa pagpapaalis po kay Sir, kailangan po talaga namin yung coordination po ni Sir Quirino na ituloy po niya yung reklamo sa barangay po. Okay. Alright. So, siguro na asahan po namin yung magiging tuluyan na coordination ng inyong tanggapan. Mukhang willing naman itong si tatay na lumapit sa amin kasi nakita niya pa rin na kahit papaanong pakiusap ay hindi naman mapakiusapan at mukhang kailangan pa lumuhod ng kanyang mga magulang at itong mismo nagrereklamo. So with that said, asahan po namin yung magiging tuluyan na coordination po ni Tatay Quirino. Yes po. Alright. Sir, maraming salamat po sa inyo, Aldrin Ross, Ms. Tula. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. So, ganito no, sa inyong dalawa, Opo. ako naman ay nagpapasalamat na lumapit kayo dito. I think Joel naman is listening on the line, but it's fine. We don't really have to talk anymore regarding dyan sa problem. Kasi tapos naman na tayo ng pakikipag-usap sa kanya. Sa inyo, expect nyo na magkakaroon ng coordination, close coordination ng social service regarding doon sa issue na nagiging problema ninyo para ma-actionan ka agad. Ha? So ako naman Nay, maraming salamat sa paglapit nyo dito. Ako naman ay sinubukan ko na makipag-usap sa kanya. Pero mukhang talaga nagmamatigas itong si Joel. So wala namang problema sa akin. Sa akin naman, you give the chance, pagbigyan ng pagkakataon para magulang, di ba? Pagtuturuan ninyo yung anak nyo, bago nyo disiplinahin, bibigyan ng pagkakataon na magbago, pero kung sakaling hindi, then didisiplinahin nyo na yung bata. So, same thing applies here na binibigyan natin ng pagkakataon, pero dahil nga mukhang ayaw talaga, then yun po ang gagawin. So, kayo ba tayo ay desidido na mag-file din ng kaso laban dun sa... Kasuhan ko yan, taalisin ko talaga dahil hindi ko gusto ang ginagawa niya, mga barkada niyan. Pag nag-inuman doon, nagdadala ng mga ganyan, mga... Okay. Sige po. Yung mga ibang bagay na yung siguro discuss with social services, mas maganda po na mapag-usapan yun na masinsinan. So, with that said, Tay, Nay, maraming Saka, salamat po. Ha? nagiging bastos na ang bahay ko dahil kung sino-sino dinadala niyang bisita. Oo. Kaya understood naman yun, Tay, na dapat talaga sinusunod ang patakaran ng Saka- iyong bahay kung ano man po yung ilalagay ninyo. Nagpapatulog siya ng barkada niya sa bahay ko. Bahay ko yun. Ang pinapayagan ko lang matulog sa bahay ko siya lang. Hindi ang barkada niya. Okay. Sige po, Tay. Wala na pong problema regarding dun sa mga issue ninyo, regarding dun sa pamilya. Bagkus, doon lang po ako sa pang-aabuso nitong umanay anak mo. Ha? Okay po? Opo. Okay, maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat din. po. Alright. At Maraming magbabalik tayo salamat after ng commercial break. Ito pong Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Namatay na kaanak, pinabayaan daw ng pamilya, mga kaibigan, problemado, utang sa ospital, sa kanila pinapaako ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so nagbabalik tayo ngayon sa ating programa. Ang susunod naman na pag-uusapan natin, more of informational to para maintindihan ng ating mga kababayan na nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Na kung saan namatay na kaanak, pinabayaan daw ng pamilya, mga kaibigan, ang mismong tumayo para sa problema na ito. Kaya ngayon, problemado sila. Utang sa ospital na sila ang naggaranti para mailabas sana ang labi ng umano'y namatay, ay sila ang nagkakaroon ng problema ngayon at nananagot dito sa umano'y ospital. So 3 araw po bago nailabas sa morgue ng ospital ang katawan ng namayapang si Bo Malait. Bago tuluyan na ilabas ang katawan ni Bo, kailangan daw munang pumirma ng promissory note ng kanyang pamilya. Pero tanging ang live-in partner ni Bo na si Daniel at matalik na kaibigan nito si Cherry ang nag-aasikaso ng lahat ng kailangan nito na bayarin. Nang mapirmahan ni Daniel at Cherry ang said promissory note, inasikaso na rin daw nila ang maaaring makuhang death claim ni Bo sa kanyang kumpanya para ipambayad sa hospital bill nito. Pero dahil pamilya lang ni Bo ang maaaring makapag-claim ng pera, itong pamilya ni Bo ang kumuha ng umano'y 350,000 pesos na death claim sa kumpanya. Hindi man lang daw nabayaran ng pamilya ang buong hospital bill at nag-iwan pa ito ng balanse.
Maging ang abono ni Cherry hindi na rin binayaran at hanggang ngayon ay wala na raw paramdam sa kanila ang pamilya ni Bo. Di tayo sumbong, panoorin. Inirereklamo po namin ang kamag-anak ng namayapa kong live-in partner na si Luke Mangasep Baldomar at si Frances Cho. Kasi po hindi po sila tumupad sa pinag-usapan po tungkol sa pag-claim ng death claim. Sinabi po nila na ibabayad po nila ng buo yung nakuha nila na death claim sa hospital at ibabayad po sa kaibigan ng aking live-in partner. Sinabi din po nila na sa kanila na po nakapangalan yung promissory note, pero nung pinuntahan po namin yung hospital para i-check, kami pa rin po yung nakapangalan. Ito po sana naming mangyari na maalis po yung pangalan namin sa promissory note. At katulad nga ng sinabi ko, ayoko na sana hong maghabol. Pero since ganyan hong ginawa nila sa akin, bayaran nila ho kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kausapin na natin sa kabilang linya itong mismo nagrereklamo sa atin na kaibigan ni Bo na si Cherry Morales. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Carl. Alright. Ma'am Cherry, lumapit po kayo sa aming tanggapan dahil umano'y namumblema na kayo gawa ng hinahabol na kayo ng ospital dun sa mga bayarin. Tama po ba? Yes po, Sir Carl. Okay. Ma'am, ngayon, ano po bang naging problema dun sa pamilya? Kasi bali-balita ay may nakuha silang death claim na umano'y may 350,000. So, ma'am, ano po yung nagiging problema natin? Bakit hindi pa po na-settle yung umano'y bill? First po, Sir Carl, nakiusap po kasi ako sa kanila na may ilabas na po yung kaibigan ko kasi po naagnas na raw sabi ng hospital. Ngayon po, nakiusap ako, tinawagan po namin sila kasi since po sila yung family na pumirma po sa promissory note, ang ayaw po ng hospital na pumirma po ako or yung live-in partner, kailangan daw po mayroong isang relatives. Then, sa ayaw po nila, sabi po nila sa akin, kahit mag-down nga po ako ng 35K, ayaw nila. Ang sabi nila, malaking responsibilidad daw po yon. Then nakiusap po ako ulit na bigyan na lang ako authorization para ako po yung maging co-maker at maker po yung live-in partner. Ang ayaw din po nilang pumayag. Okay. So, nagmakawa na lang po ako sa hospital. Sa madaling salita po, nailabas po namin. Matanong ko lang, Ma'am Cherry, nung time ba na nawala na sa mundong ito yung kanilang kaanak, may iniisa ba sa kanila na pumunta man lang sa ospital or kahit man bago pa namatay, pumunta man lang ba sa ospital, sinilip man lang yung ng iyong kaibigan, meron bang ganun? Opo, Sir Carl. Yung araw po na namatay po yung kaibigan ko, yung morning po, nagpunta po sila. Nakita ko pa po sila dun kasi po, yun Okay. po yung araw na pumunta ko, April 1. Tapos po, yung pag-uwi po nila, dumating po yung sa side ng family. Na sa mother side po, kasi po namatay na po yung mother niya. Okay. Nagpunta naman po. Ngayon, ang sa kanila, parang regarding naman dun sa mga obligasyon at responsibilidad, kagaya ng mga bayarin, parang wala ni isa sa kanila ang tumatayo na posibleng magtulong-tulong sa kanila. Nagkalok po sila ng tulong dun sa live-in partner actually po. Ang sabi po ng live-in partner, dahil po hindi po kasundo yun nung namatay at ayaw po sa kanila ng kaibigan ko dahil nga po sa issue nila ng father. Sabi po ng kaibigan, nung live-in partner na ako po muna, sabi niya. Ako po muna, pag hindi ko na po kaya, dun po sa bayaran ng hospital bill. Kasi po hingi nga raw po siya ng tulong sa mga... So, wala bang tumatayo na kapamilya nito na para sana tumayo as guarantor or magpa-promissory dun sa ospital regarding dun sa umano'y mga legal fee, mga medical fees? Ayaw po nung sa father side po, ayaw po talaga nilang pumirma nung gabi po na yun kasi nga po. But regarding dun sa mga following days, wala bang kasunod na may nagawa bang itong pamilya? As in, wala talaga kaya na no choice na itong live-in partner niya? Ito pong sa mother side po, tinulungan po kami sa death certificate kasi kailangan po talaga na pumirma po yung sa mga... Ma'am Cherry, yung tinatanong ko lang is parang na no choice ba? Kaya umabot sa punto na nag-promissory note itong live-in partner? Yes po. Okay. No choice po kami nung gabi po na kailangan na po i-rush po na ilabas si Bo kasi po dadalhin po na ibang puninarya. Baka po yung katay-up po nung hospital, mas malaki pong bayaran. At alam po nung kalibin partner niya. So nagkaroon kayo ng problema. Now, may nababanggit na death claim na nakuha ng umano'y pamilya.
Ngayon, nabayaran ba kayo ng kahit ni 5 sentimo regarding dun sa mga benefits na nakuha nila? Wala po ni 5. So, walang ni 5, walang kahit man na ibigay na Wala. or naibayad doon sa ospital? Meron po sa hospital. 300K pa po yung naiwan, 55K po yung nabawas dahil po sa paglalakad namin ng LGU. Tapos po, may 93K pa pong balance. 350 po yung nakuha, may 81K pa pong utang sa akin dahil po ginastos nung nasa ospital pa po yung kaibigan ko tsaka pagkikremate po. Okay. So, may overall na parang mga remaining pa kayo na kailangan bayaran pero yung number 1 is yung doon sa ospital yung concern nyo. Yes po, tsaka po yung utang po sa akin kasi po kasama po yun dun sa sa usapan po nung company, kaya po pinadaan lang po talaga sa kanila yung pera para po mabayaran po ako at po yung nung hospital. Okay. Pero regarding doon sa, ano bang ma'am yung concern mo? Yung mismo medical fee ba? Or yung overall na binayaran mo na utang nila? Ano ba ma'am yung inilalapit Sir. ninyo? Kasi po kasama po yung sa ginastos po dun sa kaibigan ko at yun po yung kasunduan din dun ng company at sa side po nila. Okay. So may hinahabol ka pa na certain amount dun sa pamilya? Opo sir, na dapat po nung una hindi na po eh. Kaya lang po yung nalaman ko po na meron pa po palang balance sa hospital bill na nandun Okay. po yung dawit pa yung pangalan ko. Okay. So ngayon, yung number 1 worry ninyo is yung doon sa hospital bill kasi yung doon yung may legal or liability kayo na hinahabol kayo. Tama po ba? Opo. Okay. Second po yung sa Okay. payment. So ngayon, yun ang number 1 na inilalapit ninyo para matapos na. Kasi yung other concerns naman siguro, you can exhaust other ways na para mailapit yun sa kanila. But yung number 1 talaga is ito, hospital. Kasi kung hindi, baka kayo either sampahan ng kaso or kung ano man mangyari, which is ayaw natin na mangyari. So siguro ma'am, ganito, we'll consult first itong ating legal counsel na si Attorney Frederick Lu para umano'y i-discuss sa atin itong umano'y usapan regarding dito sa iyong concern. So, magandang umaga po sa inyo, Attorney Frederick Lu. Good morning po, Paring Carl. Good morning sa lahat. Alright. Attorney, ano pong masasabi natin regarding dito sa concern ni ma'am? Kasi parang nag-worry na siya regarding dito sa ospital kasi hinahabol siya, dawit daw pangalan niya at itong kaibigan niya. So, ano pong masasabi natin dito, Attorney Lu? Kasi yung pamilya daw yung nag-claim ng overall death claim na makukuha regarding sa expenses ng umano'y namatayan. Right. Okay. If I'm not mistaken, what they have is that they are just in a relationship, an LGBTQ kind of relationship. Tama ba? Correct. Alright. Okay. Tapos, and then nung namatay yung kanyang LGBTQ partner, yung family nung kanyang ka-relationship has already claimed the death benefit but has not settled yung hospital expenses for which nag-sign ng promissory note yung ating complainant today, correct? Nagbigay sila, attorney, yung family ng partial payment but wasn't able to fulfill the whole payment for the hospital. Parang I think 150 lang ata na ibigay pero nagkaroon pa ng remaining balance which is itong mga to ang naka-GL or naka-promissory note. Yes. Alright, yeah, okay. Now, ganito, no? The way kasi that these things go, no? Kung nasa LGBTQ relationship ang dalawang tao, it is not naman recognized as a union within the bounds of what it means na parang magiging liability din ni ma'am yung personal liability nung namatay, nung deceased, no? In a sense that hindi naman siya pwedeng habulin para doon sa promissory note niya because ang pwede niyang i-allege dito is that wala naman talaga siyang benefit na na-derive from itong kanyang pagpirma. No? There was no value by which she had signed the promissory note for insofar she is concerned. No? Actually, ang dapat managot doon sa hospitalization nung deceased is the estate of the deceased. No? And this includes kung ano man yung mga benefits na pwedeng matanggap niya that should defray the expenses doon sa kanyang last hospitalization
bago siya sumakabilang buhay, no? Okay. So in that regard, dapat actually yung death benefit is actually meant to cover kung ano yung mga expenses na relative to sa pagkamatay nung deceased prior to the death of the deceased nga. Yung last na illness niya na in-hospital, yun yung dapat pagsagot dyan para nang sa ganun, hindi na kailangan managot yung mga kamag-anak, no, yung immediate relatives. But in this case, parang as I understand it, yung pera na death benefit na dapat binayad sa ospital, hindi nila lahat binayad. Instead, yung iba, parang they already booked it and made it themselves for their own, no? Yung kumbaga parang kinangkin na nila yung death benefit, di ba? Yeah. So ang masasabi ko patungkol dito is that it is actually supposed to be for that purpose, yung death benefit na yan para bayaran yung hospitalization, yung pagpapalibing, yung para to have a funeral and yung burial, yun yung mga bagay that is supposed to cover, no? Okay. So kung meron dapat managot dyan, it is definitely not yung yung complainant natin today, no? It should be the immediate relatives. In this case, may mga anak yung relationship niya, tama ba? Am I right? Cherry, meron ba mga anak itong kabilang panig, itong namatayan? Cherry? Hello, Cherry? Andito po ako, sir. Yeah. Cherry, meron bang anak? Kahit man isa sa kanila? Yung wala pong anak si Bo. Wala. Okay. Wala po. Sige. Okay. Yeah. Or meron ba siyang so even collateral relatives, no, in this case, probably kung wala siyang asawa at wala siyang mga anak, even collateral relatives are not supposed to be taking the benefit without having to pay for the indebtedness or yung mga bayarin nitong namatay. Bago sila pwede nila sabihin na parang isa-settle yung estate at mapupunta sa kanila yung mga ari-arian nung namatay because of them being yung heirs, no? So so ang dapat gawin dito is that i-apply muna yung death benefit doon sa mga bayarin, tsaka lang pwedeng magkaroon ng settlement of estate tsaka nila pwedeng sabihin na sila ay nagmana mula sa kanilang kapatid in the case of collateral relatives because of the fact that wala namang asawa at anak yung namatay, no? Yeah. So, but before, of course, as I said, before that can happen, dapat bayaran mo na yung mga utang. Kasi gano'n ang pag-settle na estate eh. Bayaran mo na lahat ng utang na estate, which includes yung pagbabayad sa ospital, sa mga utang sa ospital, utang sa punerarya, utang sa pagpapalibing. Ganun yung mga dapat bayaran muna na estate. Okay. So absent that, dapat hindi nila kinuha for themselves yung death benefit na hindi mo na nila inangkin yun. So if there are any persons that are supposed to be liable for this, it would be the collateral relatives. Hindi itong si Madam Complainant. Kasi insofar she is concerned, she is a stranger in this. Hindi naman siya asawa. Kumbaga, as it is, para lang siya live-in girlfriend or live-in live-in partner, di ba? So, hindi naman nire-recognize yun ng Philippine laws as sufficient basis by which to make her liable for any kind of hospitalization. Yeah, Attorney Lou, if I may, no, may concern lang ako regarding dun sa binabanggit nyo kanina about ng hospital na dapat babalikan itong umano'y pamilya. But what if sabihin ng hospital, siya yung pumirma ng promissory note or guarantee letter, kaya siya talaga yung legally liable dito na magbayad? Yeah, but sure. But she can always argue that she signed that without any kind of basis in terms of value for which she received. She walang consideration by which she wrote that. That's just pure literality on her part. Kumbaga parang wala naman siya napala dahil dyan. Yung pinagpirma niya na gano'n is more like convenience that she undertook, no? So kumbaga meron siyang defense pagdating sa ganyan. Okay. Alright. So, with that said, sir, ano pong masasabi natin dito sa mga dalawa na lumapit sa atin bago natin konsultahin itong Insurance Commission?
Ano po mga final say nyo? Well, yun na nga, what I can say is that una-una sa lahat, like hospitals should be more circumspect when it comes to asking parang mga persons who are not directly related to their patients to sign promissory notes on their behalf. Diba? Okay. Ang dapat nilang pinapapirma dyan would be yung direct relatives or yung mga kamag-anak mismo noong taong na-hospital or namatay. Diba? Kasi Yeah. saka also, as I understand, parang did they ask for a promissory note before they release the body of the remains, of the Yes, they deceased? did ask for a promissory note, but ito namang complainant natin, attorney, ang nangyari is dahil hirap siya regarding do sa family, parang walang gustong tumayo para pumirma ng promissory dahil malaking responsibilidad daw. So ang ginawa niya ay siya na lang ang tumayo para ma-release daw ang katawan. Yeah, pero the thing is that yun na nga, parang that in and of itself should have been the responsibility of the remaining properties of the deceased. Yes, And in yes, the correct. absence, di ba, and hindi dapat yan naging personal responsibility yan. Okay. Okay? And kung nagmagandang loob man siya, but her relationship in all of this is, she's still a stranger to the transaction. Hindi naman siya heir, hindi naman siya parang yung asawa Okay. ng tao na namatay. Okay. So with that said, attorney, I think clear naman no para dito sa part na ating complainant, medyo kinapos na tayo ng oras. So Attorney Lou, maraming salamat po sa inyo. Anytime, paring Carl. Alright, Thank thank you you. to everyone. Okay, thank you. Okay, so siguro mabilisan lang sa Insurance Commission. No? Ito sa kabilang linya, Attorney Juan Paulo Rojas, Division Manager ng Public Assistance and Mediation Division ng ating Insurance Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Juan Paulo. Magandang umaga po, Sir Carl. Yeah. Attorney Juan, what can the Insurance Commission say in regards po sa ganitong klaseng issue na live-in partner, whether or not same-sex or what, pero nagkakaroon ng issue with the family na ayaw tumayo pero sila nag-claim ng death benefit and partial lang nila nabayaran yung umano yung mga debt. So, ano mo masasagot ng ating Insurance Commission, sir, regarding this? Relative to the concern po ng ang complainant po natin, no? It appears kasi from her narration na binayaran na naman pala ng insurance company yung benefit based dun sa insurance na meron yung deceased. Tama po ba? May binayarang silang amount na ibinayad umano doon sa pamilya, sila ang nag-claim. As for that regard, sir, well, we have to go back to the policy po muna, no? Kasi in general po, may yung lahat po ng insured, meron naman po silang karapatan na mag-designate, no, ng kanilang beneficiary. Kung basta hindi po disqualified under the law, no. So pwede po silang mag-designate ng beneficiary po nila. So kung wala naman pong na-designate na beneficiary, examinin po natin yung wordings ng insurance policy nung policyholder or the deceased. Yeah. Mm. So in practice po, parang kung wala naman nung naka-designate na beneficiary, susundan po yung civil code provisions on Which is yung family. Opo, yung successional provisions po doon. So kung in the absence of any designated beneficiary, pwede pong yung anak, kung may anak po yung namatay, in the absence of any descendants, no, aakit po yung benefit, meaning kung sino po yung... So ang sinasabi niyo, sir, ay more of family talaga ang pagbibigyan ng death claim. Now, it cannot go through dun sa partner. Now, with that said, sir, na napilitan itong ating kabilang panig na nagpirma ng umano'y promissory note dahil naghahabol ang oras. Ngayon, nangyari, sir, ay yun na nga, may na-claim ang pamilya but didn't give it whole para dun sa mga bayarin. So yun, sir, ang ating concern. But anyway, sir, with that said, is there any possible assistance na magagawa ng ating Insurance Commission? Medyo kulang na tayo, sir, sa oras. Yeah, go ahead. Siguro, sir, at most, we can facilitate yung conference kung meron silang gustong linawin. Okay. But we cannot guarantee any further Yes. resolution on that. Okay. Sige, sir. So with that said, Attorney Juan, maraming salamat po sa inyo. Most welcome Thank po, you. Sir Carl. Okay. Sige po. So ganito na, mabilisan na lang. So meron tayong gagawin dito para sa ating complainant. We'll seek itong umano'y usapin if what we can do. For example, sinubukan makipag-ugnayan ng pamasusumbungan Bitag Help Desk sa tiyuhin ng mamayapa na si
Luke Baldomar na siyang nabigyan ng special power of attorney para makuha raw ang death claim. Sa pakikipag-usap, hindi naniniwala si Luke na mula sa opisina ng Bitag at tumangging sumagot. So basically, akala na scammer ang mga kumakausap sila. Anyways, with that said, after man ng program, we'll do our best to coordinate and help these people para magkaroon ng umano'y pag-uusap with the local. If anyone can help us regarding do sa ating mga officials, public officials, if anyone can help regarding dito. So, with that said, kulang na tayo sa oras. Diyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.